Sa pagpapalit ng taon, isa sa mga inaabangan kung sino-sino ang mga napiling calendar girl. Yung tipong hindi pagsasawa ang makita sa loob ng isang taon. Lalo pat sa maraming lugar dito sa atin. Napaka-importante pa rin talaga ng kalendaryo. Nung nag-muse pa lang siya sa isang koponan ng PBA, marami na ang gandang-ganda sa kanya. Lalo na nung inilabas ang kalendaryo ng isang brand ng alak kung saan siya'y maladyosa. Walang duda, isa sa pinaka-sexing calendar girl ngayong 2017, ang kapuso sexy star na si Kim Domingo. Ayon kay Kim, hindi raw biro ang kanyang pinagdaanan para ma-achieve ang kanyang kaseksihan. Nung dumating kasi yung endorsement sa akin, dun pa lang ako nag-start talaga na magpursige na mag-workout at mag-diet. 1 month din actually yung preparation ko. Tapos, importante yung pagkain ko kasi mas mataas yung percentage ng pagkain kaysa yung workout. So, dapat alalay talaga ako sa pagkain. Setyembre pa lang daw, panay na ang kanyang diet. Hindi lumalagpas ng 1,200 calories ang kinakain kada araw na sinasabayan ng 3 hanggang 4 na araw ng extensive workout linggo-linggo. Before may mga narinig na rin ako na parang hindi sanay, so parang nahihimatay. Siyempre nandun din yung takot. And then sa araw-araw, nasanay na rin ako. Pag alimbawang nagkikrave ako, sometimes kumukurot-kurot. So hindi naman masama na na mag-cheat din. Pero lahat ng kanyang sakripisyo, kitang-kita sa kanyang kalendaryo. Pati na sa January issue ng isang men's magazine kung saan siya ang nasa cover. History ng calendar girl or pin-up girls started nung mga late 1890s where burlesque dancers where they wanted to advertise themselves. So what better way to advertise yung sarili nila than to print pictures ng sarili nila. It evolved from calendars to pictures ng mga babae. So, sexy pero not exactly provocative. So, ito yung ideal na pantasya ng mga kalalakihan during that time. And during World War I, si President Woodrow Wilson, inutos niya na mag-print ng maraming pin-up girls para ma-motivate at ma-boost ng moral yung mga kalalakihan. Kaya tinawag na pin-up girls kasi doon na-coin na term kasi pinipin yung mga posters at yung imahe ng mga babae sa dingding, sa mga kisame or sa mga pader ng mga sundalong ito. Dito naman sa Pilipinas, sinimulan ng isang brand ng alak taong 1974 ang pagtampok sa mga kalendaryo ng mga sexing modelo na may kasama pang puting kabayo. According sa dad ko, kasi siya naman ang creator ng ad na yun, my late dad, it is a product of a dream pero it represents a fantasy na patterned also after the Lady Godiva. Pero sa kanyang dream, naka-red bikini, di ba? So, parang it's like a konting twist on that Lady Godiva story. Si Janine Gutierrez, nakilala sa kanyang sweet at wholesome image. Pero bago matapos ang 2016, ginulat niya ang lahat sa sexing-sexy niyang pictorial sa kalendaryo ng isang kumpanya ng langis. Kung may gagawin man ako na sexy, it's always about living a healthy lifestyle or mas gugustuhin ko na ma-associate sa sports kasi yun din naman yung isa sa mga reason kung bakit ko ginawa to para ma-push ako na maging healthy, mag-workout. Sobrang pinaghandaan daw talaga ni Janine ang kanyang pictorial. Super preparation talaga kasi syempre iniisip ko since first time dapat maganda yung kalabasan. Workout, boxing 3 times a week, tapos nagpe-pilates ako, tapos nag-healthy food ako. Sobrang nervous ako kasi first time ko mag-shoot na naka-swimsuit na hindi ako nasa beach. Tapos natatakot ako nung una kasi wala lang, iniisip ko yung tatay ko. Suportado siya ng kanyang pamilya. Nakatuwa kasi yung lola ko super proud na hindi ko akalain. Si Mamita, kinuha yung calendar sa kotse ko tapos pinakita sa mga tito ko, sa mga tita ko. So, hiyang-hiya ako kasi syempre nag-noche buena tapos pinaparada niya yung calendar ko. Pero happy ako kasi nakita ko na proud siya. Nasa hustong gulang naman na raw siya. Alam na niya kung ano ang gagawin sa kanyang career. Hi guys! Welcome to my house! Halika, pasok kayo.
Kailan lang, bumukod na nga siya ng tirahan. At nito lang Miyerkules, itinur pa niya ang aming team sa kanyang bagong tirahan. Siyempre, nagtatrabaho na ako. Tapos, pangarap ko din talaga magkaroon ng halfway house para sa aming magkakapatid. Aking sala! Gusto ko talaga ng malaking sofa kasi gusto ko nga na dito kami, buong pamilya. So, para sama-sama lang kami. Ang motif o theme ng kanyang bahay, Scandinavian, lahat puti, para raw malinis, mukhang maluwag, at kalmado. Mahilig din talaga ako sa beach. Sinama namin yung tropical din na design. So, pinasukan namin ng mga halaman, ng mga natural fabric, mga wood, ganyan. So, in a way, parang yung pangarap ko talaga para sa condo ko is medyo parang beach house or resort yung vibe, pero dito sa city. At ang isang paborito ko dito sa bahay, my room. Pasok kayo. Isang kama lang. Tapos, ang favorite ko talaga dito sa buong kwarto ko, yung wallpaper ko. Kasi, ang tagal kong naghanap ng wallpaper na talagang medyo beach tsaka tropical yung feels. Tapos ito, yung shoe closet. Nung bata kasi ako, si Mamita may ganito. Tapos tuwing binibisita ko siya, yun yung una kong pinupuntahan. Kasi aliw na aliw ako na parang nakahilera siya. So, ginaya ko talaga si Mamita. Si Andrea Torres naman, palaban sa kanyang role bilang Venus sa alias Robin Hood. Hindi rin patatalo sa kalendaryo ng isang sikat na brand ng alak. Sobrang dami kong pangarap talaga na gusto kong matupad pagpasok ko ng showbiz. Pero ito, yung mismong calendar talaga, unexpected siya for me. Parang nangyari na lang na doon na lang ako dinala. Kahit pa raw puspusan ang kanyang taping sa kanyang TV series, sinisiguro raw niyang mas maaalagaan ang kanyang katawan. Kailangan hard work talaga. Disiplinado ka, kailangan makinig ka rin sa katawan mo na hindi mo naman siya inaabuso. Gym ka, kumain ka ng tama, pero i-treat mo rin yung sarili mo once in a while. Si Max Collins naman, dahil mahilig sa sports, akma na kinuhang calendar girl ng isang energy drink kung saan lutang na lutang ang ganda ng half German at half Filipina. I'm happy na na-achieve ko rin yung katawan na gusto ko. Like, hindi ganun kapayat, but then I could show people that you can also be malaman at the same time sexy, at the same time strong. Bilang paghahanda, panay ang kanyang pag-gym para mag-circuit training, boxing, at hot yoga. Iba talaga kapag malakas ka because it shows na it's not just about being skinny and dieting. Hindi naman ganun eh, but then it's your overall well-being. Pero hindi lahat natutuwa sa pagkuha sa mga babae para sa mga kalendaryo. Sa tingin namin ito ay commodification of women. Ibig sabihin, yung mga kababaihan tinitingnan bilang bagay. Kung kaya, mas tumitindi yung objectification of women sa kasalukuyang setup. Bago pa naging popular ang calendar girls, mga paintings at magagandang tanawin ang disenyo ng mga kalendaryo dito sa Pilipinas. Si Angelo, kolektor ng mga kalendaryo, meron siyang humigit kumulang 40 vintage calendars na sinimulan daw niyang kolektahin nung siya'y 8 taong gulang pa lang. Meron siyang 1966 pocket calendar na ang disenyo, mga magsasakang nagtatanim sa paanan ng Bulkang Mayon. Yung iba't ibang klaseng kalendaryo, iba't ibang klase rin yung pinanggagalingan niya. Marami dyan nakuha ko dun sa isang dating imprenta sa Malolos, Bulacan. Pero ang pinaka-iniingatan daw niya, ang pinakamatandang kalendaryo sa kanyang koleksyon, ang pre-war pocket calendar na ito na inimprenta taong 1912. Nakuha raw niya ito sa isang antique shop na nakaipit sa mga dokumento na ginawa ring bookmark. Hindi pa rin nagbabago yung kalendaryo simula nung kunyari 100 years ago. Yung itsura ng kalendaryo, ganun pa rin basically. Nagbabago lang yung anyo niya, kung ano yung nakalagay sa kalendaryo. Ang kalendaryo, hindi lang magandang koleksyon, okay rin daw sa negosyo. Dito sa Commonwealth, sa Quezon City, hile-hilera ang mga gumagawa ng kalendaryo. Ang pinakanaunang pwesto rito, ang printing press ng mag-asawang Harvey at Pam. Nakita kasi nung husband ko na maganda ang kita. Dati kasi nag-work siya, tapos
Nagsa-sideline siya ng calendar. Nakita niya mas maganda ang kita sa calendar kaysa mag-work siya. So nag-focus siya sa calendar. Mano-mano ang paggawa nila. Sa tuwing magpapalit ng taon, hindi bababa sa 1,000 piraso ang kanilang ginagawa na naibibenta nila 75 pesos kada piraso. Inaabot daw sila ng 8 hanggang 12 oras sa paggawa nito, mula pag-imprenta ng letra hanggang pagpapatuyo. Ibang quality ng digital kaysa silkscreen. Mas maganda talaga ang silkscreen. Pero kung may pinaka-pamilyar siguro sa ating mga Pilipinong disenyo ng kalendaryo, ito yon, kalimitang pinamimigay ng mga negosyanteng Chino. Gawa sa manipis na puting papel na may malalaking mga numero. Hindi ka na pwedeng magkamali sa petsa. Kulay asul kung ordinaryong araw at pula kung holiday. May oras pa ng low tide at high tide. At higit sa lahat, may abiso sa klase ng buwan na meron sa araw na yon. Ito yung nagmamark sa season ng kanilang mga aktibidad tulad ng kailan ba sisimulan ng pagtatanim, kailan ng pag-aani. Tapos sa mga mangingisda, syempre importante yung may mga kalendaryo tayo, may mga high tide, low tide, dahil nakakaapekto to sa kanilang pangingisda. Mahalaga ang ganitong mga kalendaryo sa mga mangingisdang katulad ni Mang Norman. Ito raw ang nagsisilbi nilang gabay. Base sa galaw ng tubig na nasa kalendaryo po, dito po maanuhan din yung oras ng paggalaw ng isda, pagkain, paglaki ng tubig, at yung akmang galaw ng isda para manginain sila. May oras din po kasi. Ang mga napunit namang pahina ng kalendaryo, ginagawang scratch pad o hindi kaya pambalot ng kung ano-ano. Kung walang kalendaryo, hantay namin kung ano yung sokdol laki bago kami kikilos. Sa laot po ang hanap buhay. Kaya napakalaking bagay po yun. Nagpalit na ho ba kayo ng kalendaryo? Ano man po ang disenyo nito, sino o anuman ang nasa larawan, sana'y magaan at maganda ang pasok ng bawat araw sa ating buhay sa taong ito.